So magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTuber dito sa Turkey. So guys, pag-uusapan natin ngayon kung paano ninyo mapapanatiling strong ang inyong relasyon sa inyong mga Turkish na chatmate, boyfriend, asawa, at kung ano-ano pa. Most of the Turkish guys are very dominant. So they show their power as a man to control their women. So not all of them is like that. There are many modern Turks, liberated Turks, that they understand what the woman wants and what's the freedom of the women and their rights. So, hindi po lahat ng mga lalaki dito sa Turkey ay mga kinokontrol nila ang kanilang mga girlfriend, ang mga asawa, yung kanilang mga ka-chatmate. So, paano mo mapapanatili maging strong ang inyong relasyon? So, I have some few tips for you. I don't have really a very good relationship with a Turkish man, but as much as possible, I make it a point na maganda po ang pagsasama namin mag-asawa, magkasintahan, magjowa, or magka-chatmate. Unang-una, ang gagawin mo is be honest, be true to yourself. Tell who you are, where you came from, what you are before, and what you're dreaming of in the future. So, maging honest ka. Sasabihin mo sa kanya kung anong mga gusto mo, yung mga limitation mo, yung mga hindi mo gusto. Para lahat din po sasabihin niya sa inyo kung ano yung mga gusto niya sa kababaihan, ay yung mga ayaw niya, anong maging future ninyo, anong mga plano, mga pangarap niya kung kayo po ay mag-aasawa in the future. That's number one na kailangan ninyo ng open. Open kayo sa isa't isa. Number two, respect. Magrespetohan kayong dalawa. Learn to respect his belief, religion, and his perception. So he will respect you too of what you believe. So kung siya ay typical Turkish man, religious man, so i-explain niya sa inyo na kung gusto mo mag-aasawa sa kanya, so you have to convert to Islam. So nasa sa inyo kung gusto nyo pag-convert sa Islam o hindi. Kasi kalamihan po dito sa mga conservative Turks ay talagang mga religious. So, kailangan nyo mag-convert to Islam, magsuot ka ng hijab, mag-pray ka. Kailangan lahat yun ay bukal sa iyong loob. Hindi yung katulad ng ibang Pilipino dito na pag nandiyan ng asawa, Muslim sila. Pag walang asawa ay kumakain sila ng baboy. Yung mga bata, ginapakain nila ng baboy at sinasabi lang ilang mga pagkain ng Pilipino. So, don't do that kasi may karma is real. Something will happen to you, to your family, or to your kids. So, hindi po maganda yun na lukuhin mo ang sarili mo, yung anak mo at asawa mo naman. Kung gusto mong maging Kristiyano, mag-Kristiyano ka. Explain mo sa kanya na ayaw mong mag-isip. Kung ayaw kanyang tanggapin na ganun, so be it. Huwag mong ipilit yung sarili mo para lang i-please siya. Hindi po dapat ganun. Dapat tanggapin niya kung sino at ano ka. Dapat may set of boundaries ka. May limitation. So, kung gusto mo ganito lang at ayaw mong gagawin, kailangan sabihin mo sa kanya harap-harapan. Hindi yung magdadabog-dabog ka, magagalit-galit ka, ayaw-ayawin mo siya. Hindi nila maintindihan. I-explain mo, sabihin mo, mas okay po yon. So, huwag po kayong sunod-sunuran sa kanila. Sabihin mo kung anong gusto mo para maintindihan niya. Kasi ang lahat ng bagay po ay nadadaan sa pag-uusap. So, huwag kang laging sunod-sunod sa gusto niya na sabi mo, this is for the good of the family. Meron ka rin prinsipyo. Alam mo yung tama at mali. So, dapat manihigigan ka. Ipaglaban mo kung ano yung nakakabuti sa pamilya mo, nakakabuti sa'yo at nakapagpapasaya sa'yo. Huwag yung lahat ng gusto niya, ng parents niya, ng kapatid na isusundin mo para lang iwas sa gulo o away. Eh syempre, sasabog ang dibdib mo sa sama ng loob kung ganun ang mangyayari lagi. So, lagi kang naiinis kasi ginagawa nila yung ayaw mo. Sabihin mo, tell him that you don't like this, I don't want this, I don't want that. So, at least alam nila yung mga gusto at hindi mo gusto. Sa lahat,
kung meron po kayong nakaraan, katulad may mga anak kayo, may asawa kayo dati, na-divorce kayo, i-open nyo po yan. Kung tanggap lang po kayo ng lalaki, hindi po kayo tanggap ng parents, kailangan ipaalam nyo sa magulang ng lalaki na meron kayong nakaraan. Meron kayong anak dati, meron ka nakasal ka dati, or wala kang anak, kailangan alam nila kasi hindi po maganda na later on malalaman nila na nagsinungaling ka sa kanila. Dahil pag mawala po ang amor de propio nila sa iyo, ay forever po yan. Higit sa lahat, magmahalan kayo. Kasi kung kayo ay nagmamahalan, lahat po ay smooth sailing. Dahil yun po ang dahilan ng magre-respetuhan kayo dahil kayo ay nagmamahalan. Nasusunod ang gusto mo, nasusunod ang gusto niya kasi kayo po ang nagmamahalan. Kasi iniisip niyo po, this is for the good of your family, for your kids, for them. So ganun lang po ang dapat. Respeto, honest ka, magpakatotoo ka, para po ang relationship nyo maging strong. So, kung kayo po ay nasa ibang bansa at hindi po kayo Muslim, mga Kristiyano po kayo, so ang kilala niyo sa chatmate is typical conservative Turkish style na Muslim. Iba po ang perception ng Islam dito sa Turkey at perception ng Islam dyan sa Pilipinas. So, dyan po medyo very conservative sila na may mga bagay na magkakaiba ng belief dito. So dito, pag Ramadan, hindi na po tinitingnan ang buwan kung kailan mag-uumpisa, dineclare na po ng gobyerno kung kailan Ramadan. Dito po hindi po masyadong maraming holiday sa Islamic world. Dito ang holiday lamang 3 days for the Idul Fitr, yung Ramadan, at saka sa Hajj. So 6 days ang regular Muslim holiday dito. Ang paniniwala naman nila dito, marami po dito mga Islam na hindi po nila kailangan magtakip sa mata yung kanilang asal. Hindi po kailangan nilang magturban. Dahil sa totoo lang po, sa Pilipinas, marami ka pong nakikitang mga religious na Muslim sa amin, sa Mindanao na hindi ka pwedeng kumain sa labas kasi may Betsy. Hindi ka po pwedeng kumain sa mga Kristiyano kasi nagluluto sila ng baboy. Hindi ka po pwedeng magsuot ng mga kapalo na hapit na hapit. Dito po sa Turkey, this is a 98% Muslim country, pero hindi po lahat ng Muslim dito ay very conservative. Meron din namang konserbatito nagtatakip sila ng mukha, mata lang nakikita. It depends upon their family upbringing. It depends upon their location. It depends upon where they came from, the city that they live, the place that they grow. So depende po yan sa paniniwala ng pamilya. Kasi usually, pag conservative Muslim ang napangasawa at ikaw Muslim din, wala pong problema yung magkakaindihan kayo. Pero kung ikaw ay Kristiyano at conservative Muslim pa mga asawa, mapipilitan ka talaga maging konserbatibo kasi dadalhin ka sa mga prayer meeting, sa mga gathering, so kailangan magturban na lahat ng nakatakip, ikaw lang walwal yung info. Hindi po pwede. So learn to respect and adjust and accept who they are. So they will learn to accept who you are. So yan lang po ang mga bagay na pwede kong i-share sa inyo para manatili po ang strong relationship ninyong mag-asawa. Mag-usap, magrespetuhan at magmahalan. So at the rest of everything is just an ordinary things that you can overcome. Okay? Respeto, pagmamahal, tiwala lang sa bawat isa ang kinakailangan para mag-success po ang inyong pagsasama at kayo po ay mag-aasawa balang araw. So ayan, meron naman extra dyan sa likod ko na si Asya Tutoch. Ayan, kita mo. Kasot lang yan ng panty. Dapat Asya, you have to wear short, makayep. People can see you, you're poopish. Say hi to everybody. Hello po. You see, she is a typical Muslim girl. She went to the mosque when in the holiday of Ramadan. Every day po nagsisimba kami. So, pag hindi po Ramadan, hindi po kami nagsisimba. Sometimes Friday lang po. So, we are not that conservative type of Muslims. So, see you next week for our next video.